4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mampanig ng mundo, naroroon ang Pilipino. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Ikapito na ng Agosto tayo ngayon, Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inalagay sa archive sa botong 19 ang pabor, 4 ang tutol, 1 ang nag-abstain. Pag-aangkat ng bigas sinuspende ng 60 araw simula September 1. Higit 1 milyong pisong halaga ng seismic equipment ng PBOX ninakaw sa Mount Pinatubo. District Engineer sa Las Piñas pinasisibak ng isang kongresista. Ba't yung pinag-iinitan niya yung District Engineer? Ang gusto niyang patungkulang umabuso yung mga pinalitan niyang mga bilyar. Turistang Pinoy sa Hong Kong patay matapos mabangga ng taxi. LPA at habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa Sabado. Isa pang LPA o sama ng panahon sa labas ng PAR, bantay sarado sa Pag-asa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa hanggang sa Sabado. Epekto ito ng low pressure area at ng hanging habagat. Ayon kay Benny Estareja ng Pag-asa, bagamat mababa ang tsansa ng naturang LPA na maging bagyo, magdadala naman ito ng mga pagulan sa susunod na 2 araw sa Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, Aurora, Marinduque, Visayas, Ilocos Region, gayon din sa Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Huling namataan ng Pag-asa, ang naturang sama ng panahon sa layong 370 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Inaasahan itong dadaan sa Central at Northern Luzon simula kagabi hanggang mamayang gabi, bago ito tuloy yung lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Sinabi ni Estareja na habagat naman ang magpapaulan sa Palawan at Mindanao hanggang bukas. Isa pang low pressure area din ang minomonitor ng Pag-asa sa Pacific Ocean. Nasa labas pa ito ng PAR. Huling namataan sa layong 2,865 kilometro, 2,865 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Mababa rin ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Naitala ngayong Agosto ang pinakamataas na buhos ng ulan o rainfall daily rainfall sa Hong Kong mula pa noong 1884. Ayon sa Hong Kong Weather Observatory, 13.5 inches per hour ang bumuhos sa buong magdamag. Nagdulot ito ng pagbaha sa ilang lugar doon. Naitala rin ang 9,600 na pagkidlat. Mula madaling araw hanggang tanghali, itinaas ang Black Rainstorm Signal o pinakamataas na rainfall warning sa Hong Kong. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi dahil sa kalamidad. Iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga priority project ng administrasyon, basta't walang katiwalian. Sa part 2 ng kanyang episode 3 podcast, sinabi ng Pangulong BBM ay isa sa katuparan
hindi ibubulsa ng mga opisyal. Kabilang sa mga inisyatibang binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ay ang 20 pesos kada kilong bigas program, zero balance billing sa Department of Health listed hospital, bulilit centers at iba pa. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay dun 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Oh, yung mga ganung klase. Pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Mahiya naman kayo. Mr. President, dapat mahiya naman tayo. Kasi yung pinatutungkulan yung Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya sinasabi ninyong umabuso sa pondo, nasa ilalim ng pamamahala ng Malacanang. Mahiya naman tayo. Dapat ganun ang banat ho ng Presidente. Parang nagturo lang siya, mahiya naman kayo. Although mukhang pinatutungkulan talaga dyan mga kongresista. Hindi maglalabas ang Pangulong Bongbong Marcos ng pangalan ng mga individual o kumpanyang sangkot sa katiwalian sa flood control project hanggat nananatili pa ang investigasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may hawak ng pangalan ng Pangulo, hindi niya ito ilalabas nang hindi verified. Iginit nito na hindi gagayahan ng Pangulo ang ginawa ng nakalipas na administrasyon. Ginawa ni Castro ang pahayag sa harap ng panawagan kay Pangulong BBM na pangalanan ng mga sangkot sa irregularidad sa mga proyekto, lalong-lalo na yung mga nagdulot ng pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na mga probinsya. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Ay, sa mga taga-Taguig, kumusta na kayo ha? Tinimok naman ang Malacanang si Senator Panfilo Lacson na maglatag ng ebidensya laban sa mga itinuturo niyang sangkot sa katiwalian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, welcome sa palasyo ang impormasyong isiniwalat ni Senator Ping hinggil sa mga mababatas na sangkot sa manumalyang infrastructure projects. Iginit ni Castro, maaaring ilan sa mga pangalan sa listahan ni Lacson ay nasa listahan din ng Pangulo. Ngunit paliwanag ng opisyal, mahalagang may maipresenta muna ang mga pruweba si Lacson para mapagtimay ang kanyang mga revelasyon. Matatandang ibinunyag ng senador na may 67 miyembro ng Kamara noong 2022 ang naging direkta o hindi man direktang kontraktor ng mga government-funded infra projects. Magandang umaga, Pilipinas! Pero hindi naman kailangan sigurong pahirapan pa ang presidente o si Senator Ping. Alam naman kung sino yung mga kontraktor na naging kongresista at mga kongresistang naging kontraktor. Pinasisibak ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways, dahil umano sa pagkakasangkot nito sa questionableng proyekto sa flood control at infrastruktura sa lungsod. Tinukoy ni Congressman Santos na ang DE o District Engineer na si Isabelo Baleros ng District Engineering Office ng Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office. Hinihinala niya sangkot daw sa manumalyang transaksyon kabilang ang irregular na paglilipat ng pondo, pagpili ng mga proyektong kahinahinala at ang kawalan ng koordinasyon sa mga lokal na opisyal. Apilan ng kongresista sa DPWH agad na imbestigahan ang mga transaksyon ng District Office at sibakin si Engineer Baleros habang isinasagawa ang investigasyon. Na baka naman po pwede sa Las Piñas, itigil na po natin ang paggawa ng mga kalsada sa mga waterways. At sabi ni Congressman Erice kanina, inalis yung mga informal settlers. Sa amin po inalis pero pinalitan po ng kalsada. Kalsada papunta sa kung alam mo na. No, but this was the initiative of my predecessors, Mr. Secretary. I don't want to put the blame on you because I know that, alam niyo po, gumawa po sa amin doon po sa Zapote River ng River Drive. Ilog, dapat yung River Drive, pang-dredge lang po yun. Para i-clear yung mga siltation doon. Pero ito pong River Drive na to,
ginawa pong kalsada. Kalsada doon sa mga negosyo, oo, na pati ang gobyerno ang gumagastos. Ayun. Sinabi niya na, initiative ito ng kanyang predecessor. Bakit ang sisisihin mo yung district engineer? Di ba? Hindi mo tuloy congressman talaga, oo. Gusto mo lang pumapel, gusto mong magpapogi, dapat sampahan mo na ng kaso. Kaya nga sabi ho ng presidente, di ba? Kung may ebidensya ka, file it in court. Sabi, imbestigahan. Di ibig sabihin nag-iimbestiga ka pa. Nag-iimbestiga pa lang, niyari mo na kagad yung tao, sinabi mo na kagad na, hinihinala, sangkot ito. Naghihinala ka pa lang, bumanat ka na eh. Di ba? Yun ang problema ho, di ba? Ito, classic ito. Hindi natin kinakampihan ng mga taga-DPWH, ano ho. Pero dapat naman, itong mga mambabatas na, mag-assume din ho kayo ng inyong responsibilidad. Di ba? Sino bang nagtuturo ng mga project na dapat na implementa? Di ba, congressman? Sino bang nakikialam sa mga ongoing projects? Ito nga, kinikwento ko nga sa inyo dito sa Metro Manila. Maalala natin, Malabon. Yung isang flood control project, ilang phases yun, hanggang phase 4. Natapos yung project, nang natapos na rin, hindi pa natatapos yung project, natapos na yung term ng incumbent na congressman. Muy pumalit ngayon, nagmagaling. Sabi niya, hindi, dito sa phase 4, ganitong klaseng technology gagamitin natin, ganito dapat. Sabi nung contractor, teka muna, hindi ho yan ang nandun sa plano, hindi yan nandun sa design. Tsaka bioengineering ho ang kinakailangan natin dito. Kasi nga, patuloy yung pagtaas ng tubig. So sabi, pinag-aralan talaga. Hindi. Kailangan natin dito, bakal ang lalagay. Bakal, siyempre, madaling magkuro, di ba? Tsaka mas mahal yung bakal. Yung project nyo, mas mura yan. Di ba? Okay. Ganyan ho. Tapos sasabihin nyo, hindi. Siyang naglipat ng... Ganun ba kakapangyarihan yung di ba? Again, para ho yung sabi ho ng presidente. Mahiya naman kayo. Ang pinatutungkulan, yung mga taga-DPWH, dapat patungkulan mo dyan, Mr. President, yung mga mambabatas na nakikialam sa mga project. Kaya dapat talaga ang mga mambabatas, pagpapasa lang ng batas ang trabaho. Hindi yung pakikialam sa proyekto ng DPWH. Kaya lang, pagka ganyan ho, wala na hong kakandidato. Di ba? Pag tinanggalan ho ninyo ng kapangyarihan ng na makialam sa mga project, bakit nga ba hindi? Di ba? Ang dami dyan, nagbubutas lang naman ng bangko. Membro lang ng silent majority. Tapos nagtatanong na naman yung mga kakampi nila, bakit ikaw, nung nandun ka sa Congress, anong ginawa mo? Mamaya, meron ho kami ibibideo ho sa inyo na tinrabaho natin. Di ba? Hindi ho pagtatayo ng mga proyekto, kundi kung ano yung batas na mahalaga para po sa proteksyon ng mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi niya madiretso yung mga bilyar. Pag-iinitan niya yung piyon. Diba? Gusto mong yariin yung reyna at saka yung hari. Tapos ang gusto mong matanggal yung phone. Umangat ng 59 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa unang kalahati ng taon kasunod ng record high na 214.8 billion pesos na gross gaming revenue ng PAGCOR, mas mataas ng 14% kumpara sa 51.8 billion pesos noong nakarang taon. Dahil dito, tumaas din ang kontribusyon ng ahensya sa nation building programs, 38.1 billion pesos o 20% na higit kaysa sa 31.8 billion pesos noong 2024. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang remittances ngayon ng PAGCOR sa National Treasury as mandated by law ay umaabot na ng 25.36 billion pesos. Wala sa nasabing halaga, 30 million ang inilaan sa Dangerous Drugs Board, habang ang kalahati sa natitirang balanse naman ay tinatayang nasa 12.7 billion ay napunta sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paniwanag ni Tenco, alinsunod sa Universal Healthcare Act o Republic Act 11223, kung saan kalahati ng remittances sa PAGCOR sa Treasury ay tinakda para sa PhilHealth upang tiyakin ang may patas na akses sa health services ang bawat Pilipino. Target naman ng Maynilad na makapagtanim ng 180,000 na mga puno ngayong taon. Ito ay sa
kita ng 2025 Plan for Life program na sumasalamin sa commitment ng Maynilad na makamit ang pangmatagalan sa Ipo Watershed sa Norsagaray, Bulacan na may malaking papel sa pagprotekta sa Angat Ipo Watershed. Tinatayang mahigit 1.45 1.45 million trees ang itinanim sa ilalim ng 2,000 hectares na lupain na sakop ng Ipo at Lamesa Dam mula ng ilunsad ang Plan for Life noong 2007. Magandang umaga, Pilipinas! Pero dapat yan bukod ho sa puno, magtanim din ho talaga tayo ng kawayan. Napakahalaga po ng kawayan na itinatanim ho natin sa gilid ho ng mga riverbanks at mga sloopy area. No? Tsaka yan ho makakatulong para magkaroon tayo ng sapat na kabuhayan. Ano? Ang laki industriya ng kawayan. Nag-i-import ho tayo hanggang ngayon ng kawayan. Yung mga chopstick, marami yan ini-import pa. Ultimo toothpick na yari sa kawayan, ini-import pa rin ho natin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, mga misis. Ami araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 pesos. Ang isang item na hinahanap natin ay ginagamit ho ninyo madalas. Halos araw-araw ginagamit ho ninyo yan. Sandali, may dagdag na impormasyon dito si Tunog Master Mabel Aribe. Ito pala ay naimbento 1869. Katagal na 1869. Yan. Naimbento yung isang item hanap natin noon pang 1869. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4, mga mamis. Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sembonon cotton. Gawa ito ng ACS. Tinatayang aabot sa 1.14 million pesos na halaga ng kagamitan na mahalaga sa pagmonitor ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang ninakaw sa San Jose Observation Station sa Tarlac. Natuklasan ang pagnanakaw ng mga tauhan ng Pinatubo Volcano Observatory matapos ay sinagawang routine maintenance activity inspection noong August 6. Batay sa investigasyon, pwersahang binuksan ang seismic bolt sa San Jose Observation Station. Tinangay ang mga kagamitan sa routine maintenance activity noong July 28. Kabilang sa mga nawawalang gamit ay Kinemetrix Q33 HRS Plus, Quantera Digitizer. Ako hindi ko alam yan. Kung ano yan, solar batteries at solar controller. Ang mga nawawalang equipment ay naglalaman lang naman ng konting copper. Nako, yun yung pinag-initan.
Bigo ang mga kawataan na nakawin ng seismic sensor dahil nakabano ito ng 20 meters sa ilalim ng lupa. Ito nang ikatlong insidente ng nakawan sa San Jose Observation Station ng PBOC sa Tarlac. Unang ninakaw ang solar panels noong October at December ng 2024. Alam po ninyo, napakahalaga nitong mga seismic monitoring device na ito para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ito yung magbibigay ng dagdag na impormasyon o paunang impormasyon sa mga nakatira sa paligid para hindi sila mapahamak. Kaya nga po meron may mga device na inilagay diyan At alam ba ninyo, mere possession, hindi ho kinakailangang patunayang lumabag kayo sa Anti-Fencing Act or theft, mere possession, kung sino man yung may hawak ng device na yan, pwede pong makulong at pagmultahin. Sa ilalim ng Republic Act 10344, Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2020 o 2012, inakda ito ng isang magaling na mambabatas, parang kilala ko, na hindi lamang kailangang mapatunayang ninakaw, bumili. Ito, pag-iingat o mere possession ng anumang kagamitan ng PBOC at ng Pag-asa ay papatawan ng 1 milyon hanggang 3 milyong pisong multa at pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 15 taon. Kaya kung sino man yung humahawak nito, mag-ingat-ingat ka dahil tinutunto na ng pulis kung sino man yung nagnakaw dyan, mere possession. Hindi nyo naman pakikinabangan yan Di ba? Kung may konti mang bakal yan o tanso, hindi ho sasapat para pagkakitaan nyo ng husto. Alam nyo saan nang galing yung batas na yan? Nanggaling ho ito Yung sa Agno River, di ba? Mahaba yung Agno River. May mga ninakaw na warning device dun sa taas, sa upper stream. May mga naliligong mga bata dito sa ibaba. Ayun, hindi na warningan kasi ninakaw na pala yung mga sensor, nangalunod yung mga batang naliligo. Diyan ho nag-umpisa ang pagpapatibay ng Republic Act 10344. O doon sa nagtatanong, ano naman ginawa mo nang nandun ka sa Congress? Isa ho yan sa mga 7 batas na ipinasa ng Agham Party List. Magandang umaga, Pilipinas! Iyabang ko. Paano naman? Sa totoo lang, talaga naman nagtrabaho tayo doon. 7 batas ho ang naipasa ng inyong lingkod nung tayo po ay nasa Kongreso. Kaya doon sa mga nagtatanong, ano ginawa mo doon? Iyabang ng konti. Nagpasa ho kami ng ganyang mga panukala. Yung fast track education for science and math teachers. Yun. Ang problema ho, kaya hindi naging ganun ka-effective ang implementasyon ng K-12 law. Ayaw naman nilang pondohan. Di ba? Kaya tuloy yung ibang mga teacher na graduate with the math and science major, sa halip na magturo, nandun sa call center. Hindi ho binigyan ng item sa DepEd. Yun ho yung layunin ng batas. Pangungunahan naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang blessing at inauguration ng makabagong San Juan National Government Center ngayong alas 8 ng umaga. Ito ay modernong 6-story facility na idinsenyo para sa mas mabilis na access sa mga residente sa National Government Service. Tampok dito ang makabagong San Juan Theater, isang state-of-the-art performance venue para sa 876 total seating capacity. Gayon din ang 45 tanggapan mula first floor hanggang third floor. Meron din itong air-conditioned at wooden-covered basketball court na magsisilbing indoor venue para naman sa sports at community events. Davao Police Office, tiniyakan seguridad para naman sa Kadayawan 2025. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayang buntang usab ko yang Angel, tiniyak ni Police Colonel Manan Muaripa, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, ang buong suporta ng kapulisan para sa kaligtasan at kaayusan ng publiko sa pagdiriwang ng Kadayawan sa Davao 2025. Sa isang panayam sa media kahapon, Agosto 6, 2025, sinabi ni Police Colonel Muaripa na muling pinala kumpara noong nakarang taon, habang 55% naman ang nasisiyahan sa trabaho nito na tumaas din ng 8 puntos. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta at papuri,
Sa pamumuno ni Romualdez, sina Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ng Lakas CMD, Quezon Representative Wilfredo Mark Inberga ng National People's Coalition, Romblon Representative Leandro Jesus Madrona, si Budoy ng Nationalista Party, Parañaque Representative Brian Raymond Yamsua ng National Unity Party at Tingog Party List Representative Judas Sidre ng Party List Coalition. Ayon kay Garin, alam ng mga kababayan natin kung sino ang nagtatrabaho para sa kanila at kung sino ang hindi. Para naman kay Inberga, tagapangulo ng House Committee on Agriculture and Food, ang mataas na rating ay resulta ng consistent, measurable action at disiplinang umiiral sa Kamara. Dalawa patay dahil sa severe dengue sa lalawigan ng Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH 41 ay Bagnabigat, Romy. Nakapagtala ang Benguet Provincial Health Office ng 2 nasawi dulot ng severe dengue ngayong taon. Ang pinakauling kaso ay isang 37 anyos na lalaki mula sa Itogon, Benguet. Naunang nailistang nasawi ang isang 4 na taong gulang na bata mula sa Tuba, Benguet. Sa Morbidity Week 31 mula July 27 hanggang August 2, 2025, nakapagtala ang Provincial Health Office ng 15 kaso ng dengue sa buong lalawigan. Sa ngayon ay abot na sa 1,217 kaso ng dengue ang nailista mula Enero 1 hanggang Agosto 2 ng taong kasalukuyan. Mababa ito ng 70% kumpara sa 4,106 na kaso sa katulad na panahon noong nakalipas na taon. Sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, nananatili ang bayan ng Itogon na may pinakamataas na kaso ng dengue na abot sa 354. Sunod ang La Trinidad na may 206 at 146 na kaso naman sa Tublay. Muli nilang pinaalalahanan ng publiko na protektahan ang kanilang katawan mula sa kagat ng lamok na nagtataglay ng virus ng nakamamatay na dengue. Anila dapat sundin ang 4S strategy kontra dengue at 4Ts, taob, taktak, tuyo at takip. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Alas 4:40, baka may mga importante kayong lakad. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli, may babala tayo sa publiko, ha? Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificates na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod ng mga reports hinggil sa mga unauthorized page at individual na nagbebenta ng mga naturang vouchers sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Ang paalala po ng Star City, tanging sa Klook, Star Deals at website namang na www.starcity.com.ph pwedeng mag-avail ng mga naturang voucher o mga ticket o gift certificate para makaiwas sa mga peking transaksyon. Huwag kayong nagpapaniwala dito sa mga mandurugas na walang ginawang mabuti sa kanilang kapwa kundi mangloko. High-value individual drug suspect arestado naman sa Dagupan City. Higit sa 700,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kamasan at saka sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel, dahil sa pagpapatuloy ng pinaigting na operasyon ng Police Regional Office 1 kontra illegal na droga, nakalambat na naman ang high-value individual sa Dagupan City kung saan 103 grams ng shabu ang nakumpiska sa suspek. Batay sa ulat na nilabas ng tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Dino Reyes, kahapon ng madaling araw nagsagawa ng bypass operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Dagupan City Police sa Barangay Mayumbo ng syudad
kung saan isa sa mga operatiba ang nagkunyaring buyer at nakabili sa suspect na si alias Omeng, residente ng nasabing lugar ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu na may timbang na 103 grams at may standard drug price na 700,400 pesos kapalit ng mark money, at agad inaresto ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pagkahuli sa suspect ayon kay Brigadier General Reyes ay patunay na hindi sila tumitigil sa masigasig nilang kampanya kontra illegal na droga upang mapuksa ang pagkalat sa buong Rehiyong 1. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarpit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Tacloban City Police Office naman magkasanib na puwersang inimbestigahan ang Ormoc City Police Office para mabigyan ng hustisya ang dating beauty queen na pinatay sa Ormoc at itinapon sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Nagkakaisa ng Tacloban City Police Office at Ormoc City Police Station para sa investigasyon ng bigyan ng hustisya ang dating beauty queen na nakitang palutang-lutang na ang bangkay sa barangay 99D8 sa Tacloban malapit sa slaughterhouse. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Station Chief of Police Major Sheena Layog sa isang panayam. Ayon kay Major Layog, na inimbestigahan nila kung nirape ba ang biktima bago pa patayin at itinapon sa Tacloban. Hulyo 31 sa taong kasalukuyan ang biktima ay nakitang kinidnap sa CCTV footage ng 3 kalalakihan na nakasakay ng itim na Toyota Wigo sa Valencia, Ormoc City. Agosto 5 sa taong kasalukuyan, alas 8:15 ng umaga, nang makita ang katawan na walang haplos na palutang-lutang sa karagatan sa Tacloban. Nihintay pa ng Station 2 ng Tacloban Police ang autopsy report kung niribang biktima na nakatali ang paa, kamay at katawan at may tila na itinip ang mukha nito. Ang CCTV footage na hawak ngayon ng Ormoc City Police Office Station 2 ang isang malaking bagay para makilala ang mga suspect. Nakilala ang biktima na si Akin Aradasa, 35 anyos, single mother caregiver, taga Valencia, Ormoc City na dating beauty queen ng Matag of Leyte. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Maganda umaga sa mga nandyan ho sa, sa Canada. Sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Middle East, sa Dubai. Magandang umaga ho sa inyo at ingat ho kayo. At sa mga seafarers ho natin na naglalayag ngayon, nakatutok ho sa atin, good morning, ingat ho kayo. Evan Lang sa Las Vegas, Nevada, good morning, Ma'am Evan. Evan Lang at saka si syempre yung mga suki natin dyan sa San Diego, California. Yung Midnight Singers natin, magandang umaga ho sa inyo. Talagang umuuwi ho yan bandang hapon para ho tutukan ng ating programa dito po sa Pilipinas, si Tita Linda, Tita Cor, si Tita Lloyd, at saka si Sir Art, si Manny, Boss Manny, at saka si The Debonair Junior Bao. Maganda umaga, Pilipinas! Kung pabalik ko kayo ng Pilipinas, wag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ayan, sarap na sarap dito si Tonying at saka si Jerry. Kaya hinahanapan tayo, Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila na di kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Patay ang isang turistang Pinoy sa Hong Kong matapos masalbok ng isang taxi sa labas ng hotel.
Sa video na inilabas ng local media, dala pa ng Pinoy ang kanyang maleta paglabas ng hotel nang bigla na lamang may rumagasang taxi at sumalpok sa kanya. Sa ulat ng Philippine Consulate General, sinabi ng DFA na August 5 nang mangyari ang naturang trahedya sa Chuen Wan West na agad na kinasawi ng 35 anyos na biktima. Nasa Kwai Chung Public Mortuary na ang labi ng Pinoy habang nasa kustodiya ng pulis ang 80 anyos na taxi driver na umunoy nahilo kaya't nawala ng kontrol sa kanyang minamanehong taxi. 80 years old na nagtatrabaho pa, no ha? Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, tinutulungan na ngayon ng konsulado ang pamilya ng biktima at inaasahang darating sila sa Hong Kong para sa pagsasayos ng labi ng kanilang kaanak upang maiuwi na sa Pilipinas. Umapila ng pansamantalang pisong taas pasahe ang ilang transport group bunsunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Obet Martin, National President ng Pasang Mazda, maghahain sila ng motion sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang pagbigyan ang pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep, mapa-traditional man o modern, malayo at malapit man ang biyahe. Paliwanag nito, pang-apat na bugso na kasi ng taas presyo ng krudo. At kung susumahin nasa mga 450 na ang itinaas ng diesel kada litro at hindi na ito kaya ng mga tsuper. Tinututunan naman ng LTFRB ang hirit ng transport group dahil sa may pondo naman anila para sa fuel subsidy. PNP Pilar sa Bataan na aresto ang top 5 at top 7 most wanted person sa magkahiwalay na lugar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga? Isa ang naiulat na nasawi sa karambulan ng dalawang motorsiklo at truck sa highway na Marigay-Bugtusan, Bayan ng Las Navas, Northern Samar. Nasawi ang isang driver ng motorsiklo, samantala sugatan naman ang isa pang driver. Ayon sa ulat, ang dalawang motorsiklo na parehong Rusi ay parehong kargado ng Cupra. Ang dalawa ay parehong habal-habal driver, isang 32 taong gulang at isang 22 taong gulang. Binabaybay ng dalawang motorsiklo ang isang direksyon mula sa barangay MacArthur patungo sa barangay Giginta sa nasabing bayan ng Las Navas. Samantala, sa magkahiwalay na direksyon naman, ang dump truck na minamaniho ng isang 50 taong gulang na driver. Ayon sa report ng PNP Las Navas, pagdating sa nasabing lugar, aksidenteng nabangga ng 32 taong gulang na driver ang kasabay ng motorsiklo nang ito ay mag-overtake. Nawala ng balanse ang nabanggang driver ng motorsiklo, nawala ng kontrol sa pagmamaniho at sumalpok ito sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang isa sa mga driver ng motorsiklo, samantala sugatan naman ang isa at agad na isinugod sa ospital. Ligtas naman ang driver ng truck na dinala naman sa pulisya ng Las Navas. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bigyan salamat Jane. Minolestyo mano ng isang 35 anyos na lalaking police major. Ang isang lalaking kadete sa loob mismo ng Philippine National Police Academy. Hindi pa rin ba natitigil ito? Sa ulat ng silang Cavite Police, isang police information officer ng PNP ang suspect at naaresto nitong nakaraang linggo. Nagugat ang pag-aresto ng magsumbong ang biktima na third-year student ng PNPA sa ginawang pang-aabuso sa kanya ni Police Major. Nilasing umano ng suspect na major ang biktima. Inutusan na imasahe siya. Dito na naghubad ang pulis. Pinaghubad din ang kadete. At doon nangyari umano ang panghahalay sa loob ng kanilang barracks. Si Major ay hindi nakahabol sa biktima nang ito'y makatakbo at tumingin ng tulong sa mga gwardya at sa kanyang superior. Agad na naaresto si Major at isinalang na sa inquest proceeding sa kasong acts of lasciviousness. Major ha? Ikaw ha? Masahe lang ito. Bata! Masahe lang ito. Sige na, maghubo ka na. Bastos kang major ka. Maganda umaga, Pilipinas! Eto na. Eto pala. Ang report pala dapat kay Danny Kumilang. Ayun. Oo, yung Pilar PNP sa Bataan, naka-aresto ng top 5 at saka top 7. Ayun. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning.
Matagumpay na naaresto ng tracker team ng Pilar Municipal Police Station sa Bataan ng mga tauhan ni Police Major Larry Valencia, ang dalawang wanted person sa magkakahiwalay na lugar. Isang 55 anyos na suspect sa barangay Linaban, Hamtik Antique ang naaresto. Ang suspect ay nakalista bilang top 5 most wanted person sa bayan ng Pilar, Bataan para sa kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang nagkakalaga ito ng 200,000 piso. Samantala sa barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan, naaresto rin ang isang 30 anyos na lalaki. Nakabilang naman ito sa lista ng top 7 most wanted person sa bayang ito sa Bataan para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pag-iingat ang ipinagbabawal na droga na may recommended piyasang 200,000 piso. Ayon kay Colonel Martin Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, bahagi ang mga operasyong ito ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan upang mapanatiling ligtas ang publiko at maprotektahan ang karapatan ng mga biktima at mapanatili ang katahimikan sa komunidad. Aniya, patuloy ang pagtutok ng Bataan PNP sa pagsasakatuparan ng hustisya at pagtugis sa mga pinaghanap ng batas. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, tuluyan ang in-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 19 ang pabor, 4 ang tutol, 1 abstain, formal ng in-archive ng mataas na kapulungan ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Sa gitna ito ng paghihintay sa magiging desisyon naman ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Kaugnay ito ng naunang pasya ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaint dahil sa paglabag sa 1-year bar rule. Kabilang sa mga tumutol sa hakbang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senator Rizzo Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino, habang nag-abstain naman si Senator Ping Lacson. Paglilinaw naman ni Senator Alan Peter Cayetano, magkaiba ang ibig sabihin ng to table at to archive sa konteksto ng impeachment complaint laban kay BP Inday. Ibig sabihin na niya ng to archive ay patay na. At kapag nagdesisyon ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment complaint ay pwedeng buhayin habang ang to table naman ay isang tabi. O buhay pa pero kapag nagdesisyon ang Korte Suprema ay pwedeng patayin ang kaso. So in one sense, many people will say, di ba pareho lang yon na yung buhay pwede mong patayin, yung patay pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-desisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? Pero sabi nga ng bubwit ni Mayor Deo, naitago natin sa pangalang Ombudsman Sam Martires, si Justice Sam. Sabi niya, malabo ng ma-reverse yun ng Korte Suprema. Kasi 13-0 Oo, yun yung pinagdebatehan ni Senator Risa at saka ni Senator Marcoleta. Kaya lang, humarap si Senator Marcoleta ng handa, pati yung sinasabing mga jurisprudence ni Senator Risa hindi daw tugma doon sa kanyang posisyon. Maganda umaga, Pilipinas! May tuturing ng patay ang impeachment case, oras na ma-archive. Itong reaksyon ni Senate Minority Leader Tito Soto matapos na matalo sa botohan ang motion nitong i-table ang mosyong i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nais kasi ng senador na wag munang pagbotohan ng motion para i-archive ang impeachment upang mahintay ang pinal na desisyon ng Korte Suprema, lalo't may nakahain pang motion for reconsideration ang Kamara. Iginit ni Soto, may mga pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema at pagkakataon din umano ito para itama ang mali sa desisyon para sa susunod na mga impeachment case.
Pinalabas ng plenaryo ng Senado ilang miyembro ng Tindig Pilipinas at Akbayan sa kasagsagan ng botohan hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na mag-silent protest ang grupo sa pamamagitan ng pag-thumbs down habang sinasagawa ng mga senador ang botohan sa pag-archive ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil ito sa pagkadismaya sa naging desisyon ng Senado sa gitna ng explanation vote ni Senator Amy Marcos sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay BP Inday. Samantala, kinilala naman ng defense team ni BP Inday ang desisyon ng Senado na i-archive na ang impeachment complaint. Inilmahan ni Congressman Percy Sendanya na hindi naman abogado ang pasya ng Senado na i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sendanya, sa naging desisyon ng Senado, tila naging taga-konsinte, taga-kuble ng krimen ang Senado ng pangalawang Pangulo. Iginiit ng kinatawan ng Akbayan, maaaring maantala ang kanilang pag-asa na mapanagot si BP Inday at makamit ang hustisya, ngunit hindi pa niya dito nagtatapos ang laban. Naniniwala si Sendanya na hindi kailanman makalulusot ang Vice Presidente dahil patuloy na magbabantay at maniningil ang kanilang grupo. Tinatayang 5,000 rallyista naman mula sa mga civil society organization ang nagprotesta sa labas ng Senado para ipanawagan ng pagpapanagot kay BP Inday Sara. Apila ni Akbayan President Rafaela David sa Senado, huwag madaliin ang pag-absuelto kay BP Inday at sa halip ay gampanan ang kanilang constitutional duty para maging patas sa taong bayan. Kilalang pagdiin ni David ang Korte Suprema para tinggin ang mga inihaing motion for reconsideration at baliktarin ang naunang desisyon nito sa impeachment case. Sana natin sa side ng Supreme Court ay pakinggan naman nila yung napakarami ng nag-file ng motion for reconsideration. At gayon din ang panawagan natin sa Senado, huwag naman nilang madaliin ang pagdidismiss. Parang nagmamadali silang patakasin si Sara eh. Dapat ay hayaan nilang mag-proceed sana na madinig muna ng Supreme Court yung mga MR na nakafile and hopefully later on yung reversal ng decision about the impeachment trial. And finally, syempre, yung Senado sana talagang they take to heart their constitutional obligation na maging fair and just sa pagdinig ng kaso ni Sara. Mag-move on na tayo upang mas magampanan natin ang ating mga pangunahing mandato. Ito naman ang panawagan ni Senator Bongo sa mga kapwa mambabatas matapos magdesisyon ng Senado sa botong 19-4-1 na ilagay muna sa archives ang impeachment case ni BP Inday Sara Duterte. Sinabi ni Senator Go na bibingin na ang mga Pilipino sa politika at mas gusto ng taong bayan na tumutok ang mga halal na mga opisyal ng gobyerno sa kanilang trabaho. Sa pagpapaliwanag sa kanyang boto, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng paggalang sa otoridad ng hudikatura, pagpapanatili ng constitutional checks and balances, at muling mag-focus sa legislative efforts sa mga urgent national issues. Paglilinaw pa ng Senador kung may kasalanan dapat papanagutin, ngunit kung labag naman daw sa batas ang pagkamit ng hustisya, hindi rin ito makatarungan. Napakaraming pamilya ang natutulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Napakarami pa rin sa mga mamamayan nating nagsasangla ng kalabaw, nagbebenta ng ari-arian sa oras ng tinamaan sila ng sakit. Kaya magtrabaho na lang muna tayo. Nabibigyan na po ang Pilipino dahil sa ingay ng politika. Samantala, ipinagtanggol din ni Senator Lito Lapid ang kanyang botong pabor na igarahe muna o ilagay sa archive ang impeachment case ni BP Inday Sara bilang pagsunod at paggalang sa desisyon ng Korte Suprema. Paliwanag ni Senator Lapid, ang pag-archive ng Senado sa impeachment case ni BP Inday ay hindi nangangahulugang meron o walang kasalanan ang Vice Presidente. Para kay Supremo, ang anumang debate sa pagpapatuloy ng paglilitis ay walang saysay kung lalabigin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Yan po ang naging pahayag ni Senator Lito Lapid. Senado hindi magpapagamit sa mga personal na ambisyon sa politika gamit ang impeachment case ayon naman kay Senate President Chis Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Kailanman ay hindi magpapagamit ang Senado sa sinumang may personal na ambisyon sa politika at gagamitin ang paraan ng impeachment.
Ito ang sagot ni Senate President Francis G. Escudero sa kanyang mga kritiko kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang explanation of vote sa motion to archive, sinabi ni Escudero na dapat lamang nasundin ang nakasad sa ating konstitusyon kahit pa ito ay popular. Pinaringgan pa ang mga kumo-question sa kanyang desisyon lalo ng mga dating justices ng Korte Suprema. Nagtataka ito na tahimik sila sa mga naunang kaso ng impeachment, ngunit ngayon ay gigil na gigil kay Vice President Sara Duterte. Sa huli sabi ni Escudero na dapat lamang na panatilihin ang rule of law, sundin ang Korte Suprema at ipagtanggol ang ating saligang batas. Narito si Senate President Chis Escudero. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Sa botong 19 na pabor at 4 na tutol at 1 abstention ay nanalo ang motion to archive ni Senador Rodante Marcoleta na inamyandahan ni Senator Joel Villanueva sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ay patay na ang impeachment case, ngunit maari umunong buhayin sa oras na magbago ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte kasunod ng motion for reconsideration o MR na inihain ng Kamara de Representantes. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Raymond. 5:04 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. So kanina nga pong alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 390 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Mababa po yung chance nito na maging bagyo within the next 24 hours. Ngunit ina-expect po natin magdudulot ito ng mga kalat-kalat hanggang sa malawakang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Rizon at sa bahagi din po ng Aurora. So kahit po ngayon na mababa pa yung chance nito na maging bagyo, meron po itong mga pag-ulan, yung mga moderate to heavy na mga pag-ulan na dala sa malaking bahagi po ng Luzon. Samantala, for the area din ng Metro Manila, Ilocos Region, rest of Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar, dahil nga po ina-expect natin yung LPA din na ito ay tatawid or magdudulot din po ito ngayong araw dun sa mga areas na nabanggit natin ng maulap din na kalangitan at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. So patuloy pong pag-iingat or pagiging alerto sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang habagat naman nakaka-apekto pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magdadala pa rin po ito ng mataas na chance sa mga pag-ulan sa rest of Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm at sa bahagi din po ng Palawan. So muli po, pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace, ilang bagyo ba inaasahan natin pag-August? Pag-August po, 2 hanggang 3 yung bagyo na maaaring mabuo or pumasok sa loob po ng ating area of responsibility. Pero itong dalawang LPA na ito, wala pang, malabo pang chance na maging bagyo? Sa ngayon po, mababa pa po yung chance na maging bagyo. Then, kung sakali man po maging bagyo itong LPA ngayon na nasa loob ng PAR, maaari pong pagtawid niya ng Luzon or kapag nasa West Philippines na po siya. Lalabas din? Yes po. Lalabas din siya?
Yes po, opo. And then, but yun nga po, expect natin for today as may mga pag-ulan po ito na dala na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung isa naman pong LPA panel, yung nasa labas pa po ng park, posible din po ito. Sa ngayon po, tumataas yung chance noon na maging bagyo. And then kapag po ang naging movement niya is mas pakanluran, or mas westward po is posible po itong pumasok sa loob ng park as a bagyo na kung sakaling ito po ay tuluyang ma-develop. Anong magiging pangalan kung sakali? Ang susunod po na pangalan po natin ng bagyo is Fabian po. Fabian, F na. Okay, sige. Apo. Thank you, Ma'am Grace. Magandang umaga. Maraming salamat po, Sir Angel. Thank you. Si Grace Castañeda, mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay baka may mga importanteng lakad doon kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Gaya nga sinasabi ni Grace Castañeda kanina, magkakaroon ng mga pag-ulan sa bandang hapon o gabi. At inaasahan din ho natin yan hanggang dito ho sa Metro Manila. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pamahalaan target na mapababa ang subsidiya sa Benting Bigas Program. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Mas maraming Pilipino ang inaasahang makikinabang sa 20 pesos na bigas oras na mapababa ang subsidiya dito. Sa ikatlong podcast interview, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat nakaasa sa subsidiya ng gobyerno ang pagbebenta ng murang bigas. Pero ayon sa Pangulo, habang gumaganda ang produksyon ay bababa rin ang ginagastos ng gobyerno sa programa. At kapag bumabaan niya ang subsidy, mas lalawak naman ang coverage ng benteng bigas. Sabi ni Pangulong Marcos, ang mahalaga ay nasimula na ang pagbebenta ng murang bigas dahil may kakayahan ang gobyernong pondohan ito. Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may inilaang 18 billion pesos na pondo ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbebenta ng benteng bigas hanggang sa 2026. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, naglabas ng paglilinaw ang ABS-CBN News kaugnay ng isang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng network na hindi nila sinabi sa kanilang mga ulat na ipinadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment nang hindi ito inoprobahan sa plenaryo na ginamit sa naging desisyon ng Korte Suprema. Batay sa paglilinaw, ang footnote 30 sa pahina o page 8 ng desisyon ng Korte ay tumutukoy sa dalawang partikular na ulat mula sa naturang network. Iginit ng network na malinaw na binanggit sa mga nasabing ulat na ang plenary vote na isinagawa sa Kamara noong Pebrero 5 at inilathala pa ang bilang ng mga mababatas na sumuporta sa reklamo. Sa desisyon ng Korte Suprema, diniklara nitong labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay BP Inday dahil sa paglabag sa one-year bar rule at pinagbawalan ng Senado na ituloy ang paglilitis. Nagsamitin na ng motion for reconsideration ng mababang kapulungan sa kasalukuyan, nakabimbin pa rin sa Korte Suprema. Nilinaw naman ni Senator Loren Legarda na hindi maaaring kontrahin ng Senado ang pasya ng Korte Suprema. Ayon kay Senator Legarda, immediately executory
At malinaw ang naging ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Inday. Iginiit ng senadora ang pag-archive ng Senado sa impeachment case ay tanda ng pagrespeto sa pasya ng Korte Suprema. Si Legarda ay kabilang sa 19 na mga senador na pumabor sa motion na i-archive ang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Pinatay, sandaling pinaglamayan, ngunit agad ding inilibing. Ito naman ang banat ni Bayan President Renato Reyes Jr. sa kanya'y pagpatay ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Reyes, gumamit pa ng teknolohiyad ang Senado upang palabasing archiving lamang ang ginawa nila at maaaring buhayin pang kaso kapag nagbago na ang desisyon ng Korte Suprema. Ang totoo niya, gusto lamang ng Senado na idiskaril ang sistema ng accountability kaugnay ng corruption. At teka muna, kasama na natin si Dr. Teresito Baculcol, ang direktor po ng PBOX. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo, sir. And advance happy birthday. Thank you. Your greetings are good and you're invited. may celebration ho kami sa gitna ng Pinatubo, ha? Joke. Teka muna, yung nawawala, yung ninakaw ng mga device, para saan ang, gaano kahalaga ang function itong mga device na ninakaw dyan po sa Pinatubo? Okay, napakahalaga po yung ninakaw na device natin kasi po ito ay ginagamit natin sa pag-monitor sa Pinatubo. Kapag may mga lindol, nag-detect ng ating device yung mga lindol. Ito yung control natin sa northern side. We have 10 instruments around Pinatubo and ito yung pinaka-northernmost. So this is all very important kasi ginagamit natin ito sa to make our plotting ng mga earthquakes accurate. So, again, ito yung ginagamit natin sa pag-detect ng magma movement and tectonic earthquakes sa northern part ng Pinatubo. Mabilis ba yung mapalitan, Director? Of course, we have to go through the usual procurement process. Ayun. And ang nangyari kasi dito, ito yung connected to doon sa, may nakabaon din kasi kami na instrumento. So yung connected sila, dapat compatible. Ang problema kasi dito ngayon, hindi na nagma-manufacture yung hindi na manufacture yung ganong instrumento. So, kung bibili kami, hindi na siya maging compatible sa 9 other instruments na naka-install around Pinatubo. So, ibig sabihin, pag pinalitan natin to, kailangan palitan din yung siyam na iba pa. Asus ko, Ginoo mo. Yes. Pero may mga naman kami, may mga extra pa naman kami. Pero sana nga, again, that's very crucial. May extra pa kami na supposed to be for other volcanoes. So, pwede namin ipalit doon temporarily doon sa nawalang instrumento. Okay. Nakabakod naman ho ito, di ba? Ayun, nakita namin, nakabakod yung pinaka-installation. Yes, nakabakod po ito. And again, sinadya talaga, sinira yung lock. This is the third time actually nang nangyari yan. Yung October and December last year, solar panels lang yung kinuha. So madaling palitan yan. Pero talaga, solar batteries, solar chargers, pati mismo instrumento. Siguro curious sila kung ano yun. Wala naman, hindi naman magagamit yun. Kung kukuha sila ng bakal, very minimal lang naman yung metal content on. Okay. May copper, but again, hindi nila very minimal lang. Oo. Sa implementing rules and regulation kasi ng RA 10344, dapat may mga markings ito, Director. May markings naman ito, di ba? Yes, may mga markings yan. So, hindi nyo maibibenta yan dahil may markings po yan. At ang sabi ko nga, Director, mere possession, pag-iingat lang. Hindi kayo kailangang i-prove na lumabag sa anti-fencing o sa theft. Mere possession already constitute a crime.
Kaya doon sa mga nagbabalak na magnakaw ng device ng Pag-asa at ng PBOX, mag-isip-isip kayo ha. Oo, ang multa nito, Director, di ba? 1 milyon hanggang 3 million? Kung hindi ako nagkakamali? Yes, and 6 to pagkakulong ng 6 years hanggang 12 years. Ayan, 6 hanggang 12 years ang kulong. Mere possession. Kasi nga po, hindi lang po ito isang uri ng, ng simpleng pagnanakaw. Pinipirwisyo nyo yung mga mamamayan na posibleng madisgrasya dahil sa inyong pagnanakaw, sa inyong pagsasamantala. Mukhang hindi nila alam na meron pong specific na batas para po sa mga gamit na yan ng PBOX at saka ng Pag-asa. RA 10344, Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012. Ayan ha. Unang-una, hindi nyo naman yan mapapakinabangan, hindi ho ninyo may bibenta. Huwag na kayong mamerwisyo ng inyong kapwa. Yun ho yung ating pakiusap. Director, yung ibang, kasi bagay, mahirap kasi talagang bantayan, mahirap na maglagay ng security per station. Sa dami niyan. May naman kami, may caretaker kami. Pero of course, kapag sa gabi, yung caretaker namin nililinis lang yung paligid. Pero sa gabi kasi, wala, di siya remote station. So, hindi mo pwedeng bantayan talaga. At kung gusto talaga nilang sirain yan, then they can always find ways. Ang sana dapat magpagtulungan na lang sa atin and alagaan yung mga instrumento. Huwag nang sirain, huwag nakawin. Ang pagkawala ng equipment ay hindi lang pagnanakaw yan sa gobyerno. Ito yung pagnanakaw ng proteksyon para sa buong komunidad. Okay. Director, doon ba sa modernization natin, may pondo na para sa dagdag na sweldo ng mga taga-PBOX? Yes, sir. Katapos lang namin ginawa yung IRR. Tapos na? Katapos lang namin last week. Okay. Ginawa yung IRR and hopefully maipasa na namin ito we will submit the IRR kay Secretary Solidum and sa dating DepDev para mabudgetan. Eventually sa Malacanang. Para mabudgetan Oo. That's right. Kasi kawawa, ito nga, paano ho nila mabantayan? Yung mismong mga scientists ho ng PBOX, kalahati ho nun, hanggang ngayon hindi po regular. Pero with the modernization law, nakapapasa lang, ito ho matutugunan na. Ayan ha. Kaya lang, konti pa rin. Kulang pa yung sweldo. Kulang pa yung pangsweldo, doon sa mga bagong i-hire. Anyway, darating ho tayo dyan, Director, ha? Oo. So again, para sa ating mga kababayan, huwag nyo nang pakialaman yung mga instrumentong yan ng PBOX at ng Pag-asa dahil unang-una, sabi nga natin, ito po ay para sa kaligtasan ng lahat, di ba? Huwag na ninyong pag-interesan pa dahil mere possession already constitute a crime, di ba? Parang kilala ko rin, Director, yung may akda niyan Yes, sir. Salamat sa inyo. Ayan. Republic Act 34 for Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012. So this was authored by Sir Angelo Palmones. Para doon sa mga nagtatanong kung ano doon ginawa natin sa Kongreso, sabi ko naman, ito, example lang ho nito. Meron naman talaga kami pinasambatas. Hindi naman kami nagbutas ng bangko. Director, thank you for joining us and good luck, ha? Anyway, maglalabi pa rin ho kami. Maglabi din ho tayo doon ho sa dagdag na pondo para po sa mga scientists natin, ha? Thank you, Director. Ay, teka nga pala, may hiring pa kayo? Kasi di ba may modernization, so mag-hire kayo ng additional o yung COS lang muna ang irregular natin? Mag-hire, of course, i-open natin yan to everybody. Okay. And then yes, but we still have to consult with DBM. Yun yung nakalagay sa batas. Pero consultation with DBM. Prioritize na natin yung nandiyon na sa loob. COS, of course, kasi kailangan simple with their experience. Although of course it's open to everybody. Okay. Pero marami ba bang kumukuha ng tawag dito, volcanology at saka ng
ano nga ba yung hinahanap ninyong specialization, Director? Mga geologists. Geology. Marami pa tayong geologists? Marami pa. Yeah, marami naman. Marami ng schools ngayon na nag-open. Okay. Geologists, we also pag-hire din po kami mga engineers. Kaso mas malaki ang sweldo. Mga programmers. Mas malaki ang sweldo ng mga mining company kaysa sa Paybox eh. Kaya yun. Pero with the modernization, ma-accommodate ng mining company. So, yung gusto talaga, yung may puso passion talaga. Sa ng bayan, ayun yung... kaya kami nagpapasalamat tayo sa mga unsung heroes natin dyan sa PBOX. Sana nga po manatili silang makabayan, maglingkod sa bayan at huwag magpunta sa mga mining companies. Kasi yung mga mga international mining companies, ang unang tinatarget din yan, mga nagtatrabaho sa PBOX. yun yung una nilang pinag-iinteresan. Director, thank you ha. Magandang umaga. Ingat po kayo. Yes sir, magandang umaga din po. Si Dr. Toto Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, ano daw pwede kaso? Yun nga po, violation ng special law, yung RA 10344. Yan ha, mere possession. Mere possession, hindi kailangan patunayan na kahit pa sabihin iniwan lang sa kanila, iniwan sa inyo, nasa inyo, kayo may kaso. Diba? Ibinenta sa akin. Hindi kailangan i-prove ng anti-fencing. Kahit kung sino yung may hawak, siya ang may kaso. Siyang pagmumultahin. Diba? Kaya huwag nyo nang pag-interesan na. Reception rights sa lahat ng Philippine Army Unit ipinatigil na muna. Kasi nga po, diba, sinasabi nga bawal ang hazing. Pagkatapos doon sa mga acceptance rights nandun ang panggugulpe. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Kuya Angel, ipinatigil muna ng bagong Philippine Army Commanding General na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang reception ceremony sa lahat ng unit ng hukbong katihan. Ayon kay Colonel Louis de Maala, ito ay habang nire-review ang proseso ng permisyong iniuugnay sa pagkasawi Private Charlie Patigayon, Infantry Division. Sabi ng tagapagsalita ng Army na bilang sa mga ipinasuspindi na Navarrete ay ang reception right ng mga sundalong baguhan sa isang unit. Pero hindi kasama rito ang acceptance sa mga palamang sa training na depende naman sa mga paaralan. Una ng ng Armed Forces of the Philippines na wala itong kinokonsepting karahasan o hazing sa hanay. Nilihaw ng tagapagsalita ng Army, si Colonel de Maala, hindi kapatid kung ano ang dinaanan ni Patigayon sa reception right na ilan ang nakitang kidnapping sa biktima. Gusto na pang ipakontaktihan ang kanyang pamilya mga labi sa Philippine National Police. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oras muna sa buong Kapuluan, 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:29 ang oras sa buong Kapuluan, pinahirap umano ng Korte Suprema na mapanagot ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa inilabas nitong desisyon na nadideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ni Attorney Antonio Audi Bucoy, tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara sa kaso ng impeachment laban kay BP Inday na nahaharap sa alegasyon ng maling paggamit ng 612 million pesos na confidential fund. Katiwalaan, panunuhol, pagtraidor sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Sa isang press conference, sinabi ni Bucoy na ang desisyon ng Korte Suprema na mapawalang bisang articles of impeachment laban kay BP Inday ay naglalatag ng mga patakaran na wala naman sa konstitusyon at lalong nagpahigpit at hindi makatarungan ang proseso. Ayon kay Bucoy, salungat sa malinaw na wika ng 1987, tinukoy din niya na isa itong bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema, partikular na yung mga rekisito na kailangan magkaroon muna ng kolektibong deliberasyon o plenary debate sa Kamara bago maipasa ang reklamo sa Senado. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling stable ang pension fund ng Social Security System para sa pribadong manggagawa. Kasunod dito ng anunsyo mula sa taunang pension hike tuwing Setyembre mula ngayong 2025 hanggang 2027.
Bagamat mababawasan ang fund life ng SSS sa 2049 mula sa dating hanggang 2053. Sinabi ng Pangulong BBM na malaki ang magiging problema dahil sa patuloy namang lumalaki o walang magiging problema dahil patuloy namang lumalaki ang pondo ng SSS. Sa katunayan niya, kaya ng SSS na mas mahigitan pa ang mga State Workers Pension Fund ng Government Service Insurance System. Lahat ng 3.8 million na mga SSS pensioner ay inaasahang mabebenepisyohan ng taas pensyon na bahagi ng reforma sa SSS ngayong taon. Teka muna, mukhang hindi na naman nabigyan ng tamang impormasyon ng Pangulo. Eto ho. Ang GSIS meron pong 2,736,710 members. Ang asset ngayon ng GSIS ay 1.8 trillion pesos. Diba? Sa koleksyon nila, sa mahigit 2.7 million na mga membro, ang asset ng GSIS ay 1.8 trillion. Ang SSS, meron pong membership na 30.5 million employed. Yung mga employed. 2.5 million self-employed. 4.6 million voluntary at 1.5 million OFW. Ang asset po, ng kabuuang asset ng SSS, 888.6 billion pesos. Teka muna, sa dami ng miyembro. Sa dami ng miyembro, bakit ganun ho kaliit? Bakit 888 billion? Sa GSIS, 2.7 million lang yung membership, 1.8 trillion ang pondo. Ang laki ng disparity, nitong dalawang social systems na ito. Diba? Yung isa, public, itong isa private. Teka muna baka yung collection efficiency ho ang problema, Mr. President. O baka naman yung operational cost. Mukhang dapat magkaroon talaga ng audit dito ho sa SSS. Kung paano nga ba nakukolekta at nagagamit ang pondo ng state fund na ito. Ito pang malungkot, malo. Matagal na namin hinahagilap yung taga-SSS, baka naman pwede bukas makausap natin. Bakit daw yung mga voluntary member hindi entitled sa retirement fund? Halimbawa, umabot ka na sa retirement age. Ano ba yung retirement age dito sa atin? 60. Nag-60 years old ka na, voluntary member ka. Hindi daw po pwedeng tumanggap ng retirement benefits. Wala kang monthly pension na inaasahan. Sabi ko, teka muna. Bakit naman? Pareho lang naman ang miyembro . Di ba? Pareho na silang miyembro. Teka eto ho, para baka sabihin ho naman ninyo, nag-iimbento tayo ng eto ho, ang isang reklamo na tumutugon sa pangalang Tis Ensyo. Hindi, yan. Meron siyang pinadalang complaint dito sa atin. Ayun. Ang sabi na po, we regret to inform you that your retirement claim application will not proceed due to following reason. Your initial membership type is voluntary paying. Hence, your coverage is invalid. Ang tagal-tagal nyo pinagbayad yung tao pagkatapos mali yung initial yung membership, voluntary paying. O di sana kinorek. Hindi yung sasabihin nyo ngayon na hindi ka pwede mag-claim kasi mali. So, kayo ba mayroon bang communication effort na ginagawa sa mga miyembro ho ninyo? Di ba? Ang tagal-tagal nagbayad ang last payment ay nung pang nakalipas na taon. Tapos ngayon nag-a-apply online, hindi daw po pwedeng ma-process kasi mali daw yung kanyang application. Siguro ito ba ating voluntary, naging naging empleyado, so may share na. O di dapat i-rectify ho ninyo kaysa naman ang pagperwisyohin nyo ang pagperwisyohin ho ninyo yung mga miyembro. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, sandali bago ang ating birthday boy.
Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barangay Santo Niño, Quezon City, may nag-iikot dyan na mobile ng DZRH, may sakay na gwapo. Si Shirin Alparo yan, ha? Harapin ho ninyo, sagutin nyo ang kanyang mga tanong dahil siya po'y mamimigay ng pera. Ayan. Mamimigay na ng regalo, mamimigay pa ng 1,000. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang kinatawan ng First District ng Surigao del Sur. Nagdiwang ho ng kanyang 43rd birthday kahapon, si Congressman Romy Momo. Kong Romy, magandang umaga ho sa inyo. Belated happy birthday. Thank you, Kong Angel. Good morning at advance happy birthday din. Alam niyo namang mga Leo, mga gwapo yan, di ba? Sinabi mo ba? Kanya-kanyang buhatan na lang ng bangko. Si Kong Romy ho ay matanda sa akin ng 1 year eh. Kaya siya 43 ngayon. Tama, Kong, di ba? 43, 44. Tama. 43 dahil ikaw 42. Natawa lang tayo. Yan. Okay. Ay, kaya kami napatawag. Lumabas na, may privilege speech ho sa Senado si Senator Jinggoy. At iimbestigahan nga po yung Kabagan Bridge. Ang presidente naman, ang sabi niya ho, kailangan wakasan na yung problema natin sa flood control. At ang nirerekomenda ay magkaroon ng independent investigation. On the part of Congress, nagbabalak din ho ang Kongreso na magsagawa ng investigasyon. Baka sa dami nitong investigasyon na gagawin, Kong Romy, baka magkakaiba yung resultang lumabas. Actually, yes, Kong Angel. Actually, ang Kabagan na tulay, sa ngayon wala pang nagpa-file ng resolution for investigation. But I think mayroon yatang gusto mag-file na taga-bandaroon na mga kongresista. So, hinintay lang siguro ng Kongreso kung sino ang mag-file. Kung may mag-file ng resolution to investigate because of the collapse of Kabagan Bridge, then mag-uumpisa ang isang investigation namin. Oo. Pero hindi kaya outside of Senate and Congress, kasi di ba, may banat nga ng presidente, yung mga kasamahan din ho ninyo dyan sa Kongreso, hindi, sabi pa ni Senator Ping pala, may mga kontraktor na naging congressman. Ayan yung mga ganyan. Sabi, would it be prudent for Congress to give it to a third-party investigating group rather than coming in? And, di ba, para kasi magiging self-serving, Kong? Well, if I am the Department of Public Works and Highway, siguro, Kong Angel, ako na mismo ang gagawa ng paraan na I think ang third party na investigator, mas maganda yun, no? Kung sa halimbawa, kung ang Department of Public Works and Highways lang ang mag-iimbestiga, I think walang maniwala masyado sa kanilang findings. So if they will employ additional third party to investigate, mas maganda siguro. Mas maganda kung ang mag-initiate sana ang Department of Public Works and Highways na mayroon na silang third party na mag-imbestiga sa cause of collapse. Hindi ba ito po pwedeng maging ang tawag dito, yung mga state auditors natin? Kasi kabagay. Pwede rin. Pwede rin natin mga auditors ang gagawa nun. Pero technical kasi. Technical kasi yung iba naman yung iba yung numero, iba yung technical na nangyayari sa ground, Kong. Well, there are also engineers sa Commission on Audit. Meron ba? Meron silang mga engineer. Okay. So mas pabor kayo na doon manggaling na lang yung mga investigators natin. Kasi parang self-serving nga eh.
'Di ba? Tsaka, yes. oo. Ang hindi ko maintindihan, kung baka pwede nyo kaming enlighten. Dati po kayong undersecretary ho ng DPWH, ano ho. Yung bang mga halimbawa, project ito, nasira, ano ha, tapos under warranty, who should borne the cost ng repair? Well, yan ang isang dapat unahin mo nang tingnan kung anong cost of the destruction, ano. Una, kung halimbawa ito'y at faulty construction method ang dahil nangyari ang pag-collapse dahil mali ang pagkagawa. Oo. Responsibility ng contractor yan. Kanya talagang responsibilidad ang pag-reconstruct nito at their own cost. Doon sa contractor? Kung contractor yan. Pero kung halimbawa design ang mali, no? Pag-design ng mali, ang responsibilidad nito ang mga designers, no? So sila rin ang mananagot, sila rin ang siguro ang magsusunod ng repair or reconstruction. Pero pag force major, yan ang problema. Yan, sasagutin na talaga ng gobyerno. Hindi, pero yung sa Kabagan for example, yung sa Iloilo, yung flyover na lumulubog, hindi naman yung force major yun. Di ba? Well, hindi. Actually, ang sa Kabagan, 3 lang yatang dapat tingnan yun. Una, kung ako ang mag-iimbestiga doon, ang dahilan siguro sa tingin ko, pinakamadaling tingnan. Una, kung may design failure. Okay. Pangalawa, kung construction failure. At pangatlo, kung overloading. So yung 3 lang naman ang titingnan mo. Overloading dahil may truck nga na dumaan, no? Oo. So isa yan sa mga, yun lang ang titingnan natin. Kung nag-overload talaga beyond the capacity of the bridge, kasalanan yun ng dumaan na mga trucks. Kaya meron pang kumplo. Kasi di ba, yung congruence of events, bago ho nangyari yun, points to kasi di ba panahon ni Digong ang sabi nga defective yung design, hindi tama yung design, ano ha. So nagkaroon ng retrofitting. So would the retrofitting address that particular concern kung mali yung design? Baka hindi rin, ano. Kaya kinakailangan talaga ng malalimang investigasyon, ano ho. And malaliman talaga. Oo. Kung hindi kailangan malaliman talaga para makita kung sino talaga ang totoong may kasalanan. Oo. Pero kayo dito na yes. Kayo sa Congress, tinitingnan ba ninyo na baka naman mababaw, mura lang kasi yung multa o kaya mababaw lang yung parusa dito sa mga airing contractors na ito. Kaya nangyayari pa rin itong mga mga palpak na pagkakakonstruct. Hindi kaya dapat dagdagan natin yung ngipin ng batas? Actually, nasa kontrata yun Nakalagay nasa kontrata yan kung Angel. Halimbawa, kung halimbawa nasira dahil sa mali ang pagkagawa, no? Hindi nakasunod sa plano ang paggagawa ng isang kontrata, isang proyekto, ang mananag ko talagang kontraktor niyan. Kung hindi nasunod, or it's a joint responsibility between the contractor at saka yung implementing office, yung nagmamanage ng proyekto. Oo. At teka nga pala, kahapon din may nag-privilege speech na baguhang congressman. Sabi niya naman, alam niya, initiative ito nung kanyang predecessor na kongresista din. Pero ang pinag-iinitan niya, hindi parang hindi naman yata tama yun, hindi naman yata fair yun Kong Romy, na ang pag-iinitan mo yung DE, kadalasan yung DE naman sumusunod lang dun sa implementing program. Di ba? Yes. Sayan ang mali kung Angel. Walang magawa ang project engineer, walang magawa ang contractor, walang magawa ang district office. Dahil susundin lang naman nila ang nasa plano. Na-approve plan. Susundin nilang nasa design. Anyway, so kayo pa rin ang mag-head ng Committee on Public Works diyan sa House? Yes, kung Angel, ako pa rin ang pinalaga ng House sa Committee on Public Works and Highways. Yan, sabi mo, kung marami kayong magiging trabaho pagka nagkataon. Ubay-ubay yung imbestigahan. Marami. Oo.
Oo, siguro mas maganda lipat na lang kayo sa executive department. Joke. At sasalamin natin ang lahat ng problema. Kung Romy, dagang salamat. Ha? Good luck po. Ingat. Thank you. Ayan, si Congressman Romy Momo ng Surigao del Sur. Nagretiro din po itong Undersecretary ng DPWH. Ano? Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, di ba? Halimbawa, nasiraan ka ng electric pan. Di ba? O sasauli mo, papalitan yun, di ba? O bakit ganun? Pagka sa project, retrofitting pala eh. Bakit naglabas ng panibagong pondo ang gobyerno? O yun dun sa tulay natin, yung binabanggit natin kahapon na na flyover sa Iloilo. Bakit kinakailangan Bakit kinakailangan gobyerno uli maglabas ng pondo? 'Di ba? Dapat yun kung siguro very specific na doon kung bagay doon si pinapaliwanag na kung force majeure wala tayong may iwasan. Pero kung design, yan sa implementation, dapat yan pasanin nung contractor. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong Teka muna, may nagbe-birthday pala ngayon si Yusek Bobby Bernardo. Yusek Bobby, magandang umaga ko sa inyo and happy birthday. Magandang umaga din kay Ma'am Seni Mendoza, Mayor Seni, si Ambassador Harry Amping, si Justice Energito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon ng Court of Appeal, si Justice Raul Villanueva, lalong-lalo na ang kanyang mami Sally, Professor Andy Pereira, at si Congressman Ador Plato, mga maagang gumigising yan at nakatutok sa atin. Parang si Governor Lala Mendoza dyan po sa North Cotabato. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nananakit ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel? Sumihina ang kalamnan? Aba, epekto na huya ng inyong pagtanda. Ipinapakilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Dumaan din po ito sa mahabang pag-aaral. Ang Ultaplex po ay may HCG complex. Hydrolyzed marine collagen para po sa skin at joints. Ang HMB naman ay pampalakas ng muscle at ang glucosagreen ay ginawa naman ito para po sa kasukasuan. Available po ito in coffee with stevia at powder drink mix. Bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 40 na ngayon, makalipas ang alas 5 na umaga. Pinas! Happy birthday, sweet 16. Tonight's the night. Lang yan, kayo ito. Tinatandaan nyo naman ako? Thank you. Bukas pa ako magpo-45. Pambira kayo. Ay, 42 pala, 42. Thank you. Uy, tama nag-aabol pa ako ng commercial. Kayo talaga. Meron pa report. Yun pa si Sherwin Alparo. Sandali, mamigay muna tayo ng pera. Birthday ngayon ni Yusek Bobby Bernardo. At saka ni Jun Soter. Nagdiriwan din ng birthday. Ang dami palang liyo ng mga pogi. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, baka kayo ay naghahanap ng pangregalo. Tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Ito po produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga yugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Sandali lang Sherwin si Boy Gonzales sa mga tent ng DSWD itinayo na sa General Vicente Lim. Sisilungan daw po ng mga nasunugang pamilya dyan sa may Tondo. Boy Gonzales, RH29 Boy. Ay, naputol na si Boy. Diretso na tayo kay Sherwin. Sherwin, mamigay ka na ng pera. Sino yung nahuli mo? Sherwin. Yes, ako magandang umaga Kuya Angel at makiki-birthday sa'yo. Itong si nanay. Dahil huli-huli namin na nakakasunin ka sa DJ rin sa iyong radyo. Pangalan niyo po? Evelyn Ibilan ho. Ano po?
Evelyn Isnilan. Si Nanay Evelyn, palagi ka ba nakatune in sa DZRH? Oo. Sino pa ba rin sa mga announcer pag umaga? Si Angelo Palmones ho. Si Kuya Angel Palmones, batiin mo ng happy 42nd birthday. Ay, happy 47th birthday ho. Ayan, thank you, Nay. Oo. 42nd birthday. Oo. Teka muna, ba't naka-wheelchair si Nanay? Nay, ba't ka naka-wheelchair? Naka-wheelchair na si Nanay. At kaya nga yung kanyang libangan makinig na lang ng radyo. Oo, yun lang ho ang libangan ko. Tapos magpaandar ng wheelchair. Oo, yun nga lang ho talaga. Ayan. O, sige, Nay. Nay. Ito, para may pambili kayo mamaya ng masarap na kalabasa ensaymada dyan po sa Tunyings. Ano, ha? Sherwin, gawin mo 2,000 yung premyo ni Nanay. Yan, ha? Gawin mo ng 2,000. Dagdagan mo ng 1,000. Sagot mo na yan, ha? So, 2,000 ibibigay ko? 2,000 na. Sige, 2,000 kay Nanay. Dahil Nanay birthday ni Kuya Angel, eto meron kang 2,000 pesos. Ay, salamat ho. Maraming salamat ho. Walang anuman po. Ayan. At siyempre, Kuya Angel, hindi siya makapaniwala na yung 1,000 na binibigay natin, naging 2,000 na. Sagot ni Kuya Angel Palmones dahil birthday niya. Eto, may pahanda pa siya sa inyo. Meron kayong DZRH Grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH T-shirt at DZRH umbrella. Ano masasabi niyo, Mami? Ay, naku, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan, ingat po kayo, Nay. Sige, thank you. Ayan, Sherwin. Happy birthday. Opo, salamat po. Ayan, thank you. Yan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash Promo. RH6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Nasa Pilipinas. Happy birthday, Kuya Angel. Nasa Pilipino. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, ang Angelo Palmones, nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Bukas pang birthday ko. 8-8 ako. 8-8-8-8. August 8, 1988. Hindi, joke. Huwag tayong magkunwari. Ayan, ha. Lagpas 50 na ho tayo, ha. Susunod ang post, 2x2 at ang ACS Balita. Maraming salamat sa Katon Yings, ha, sa kanilang catering ngayon. Pero talaga si Katon Ying, ano, ha. Pagka may nagbe-birthday dito, talaga sinasagot niya ang catering, Iba ang Katon Ying, ano, ha. Iba si, ano to. May batutay. Meron, sarap ng batutay. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Thomas Jefferson. Ang sabi niya, bigotry is the disease of ignorance of morbid minds. Isang minuto na makalipas ang ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!